Magandang umaga po sa lahat. Sa pag-uumpisa ng ating araw, sa pag-uumpisa ng panibagong pag-asa, sa pag-uumpisa ng panibagong biyaya, atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Familiar na po tayo sa binasa nating ebanghelyo. Ito ang una sa dalawang pagkakataong si Jesus ay gumawa ng himala sa pagpapakain ng maraming tao. Ito ang una sa 5,000, ang ikalawa ay sa 4,000. Sa ebanghelyo, mukha siyang isang normal na sitwasyon lamang. Mukha siyang isa lamang karanasan ng mga taong sumunod sa Kanya. Pero sa likod ng sitwasyong ito, mayroong sign. Sa likod ng sitwasyong ito, may pinupunto ang ebanghelyo. At ito yung ating dapat tingnan. Hindi lamang kasi tayo bilang Kristiyano nakatingin sa mga literal na pangyayari. Sa likod ng mga literal na ito'y mayroong katotohanan dapat tayong matuklasan. Halimbawa, bakit 5 tinapay? Hindi ba pwedeng 10? Bakit 2 isda lamang? Malapit sila sa lawa ng Galilea. Pwedeng mas maraming isda. Dahil ito'y signs ng Diyos. Ang 5 ay simbolo ng biyaya. Nag-uumpisa ang biyaya ng Diyos sa kaayusan. Kaya nga't pinaupo ni Jesus ang lahat. Ito yung kaniyang unang hakbang. 5 is a symbol of grace. Kaya nga ang unang 5 libro sa lumang tipan ay tinawag na Pentateuch. Penta, 5. Na sa Diyos, una ang kaayusan. Tunay naman, dahil kung wala tayong kaayusan sa ating sarili, walang Diyos na nananahan. Ang 2 o 2 ay sumisimbolo sa 2 klaseng taong naroroon. Yung naniniwala at yung hindi naniniwala. Na sumama lang out of curiosity na makita ang taong nagpapagaling na ito. At ito rin ay sumisimbolo sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. The human and the divine essence of Christ. So pag sinama mo ang 5 plus 2 equals 7. At ang 7 sa biblical language is a number of perfection. Perfect ang number 7. Ano yung hindi perfect? 6. Kaya nga ang simbolo ng demonyo, 6, 6, 6. Pero hindi niya pwedeng matalo kailanman ang simbolo ng perfection ng Diyos. Kaya sa simbahan, marami tayong 7 na nagpapakita na hindi lamang ito 7, kung hindi endless ang biyayang ibinibigay ng Diyos. We have 7 sacraments. Ibig sabihin, sa 7 sakramentong ito'y lagpas pa sa biyayang ibinibigay ng Diyos. Ang ikalawa ay yung bata.
Yung bata na siya na yung may dalang tinapay at isda, siya pa yung kinunan. Hindi nyo ba natanong sa sarili nyo, paano kaya yung iba? Siguro may dala rin. Pero bakit bata? Upang ipakita sa Ebanghelyo na walang edad ang pwedeng sabihing hindi kayang magbigay para sa Diyos. Na kahit anuman ang iyong sitwasyon o edad sa panahon ngayon, we can give anything for God. Nandun yung kaniyang generosity. Hindi siya nagreklamo sa pagkuha sa kanya ng 5 tinapay at 2 isda. Bagkus ibinigay niya ito upang maging simula ng himala ni Kristo. Less is sufficient. Tandaan ninyo, sa mga taong madaling makontento, ang kakaunti ay sapat. Pero sa mga taong suwapang, kahit na ito'y napakarami, hindi pa ito makapagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Alam mo, sa aking karanasan, parang ang mga totoong tao at totoong mapagbigay ay ang mga dukha dahil sa kanilang pagiging generous sa Diyos. Kung ano yung meron sila, yun ang kanilang ibinibigay. Pero ang mayayaman, sorry po sa mga mayayaman, kung mayaman kayo, God bless you. Pero minsan, nasa kanilang hanay ang hindi kayang magbigay ng sobra para sa Diyos. Less is sufficient. Nakita ninyo ang biyaya ng Diyos? Kung makikita lang natin kung ano yung kailangan lang natin ang ibinibigay ng Diyos. Hindi siya magbibigay ng mga bagay na makapagtataas ng ating pride sa mundo. Napakagandang pagnilayan na ang Ebanghelyo ay prefiguring the Holy Eucharist. Umupo si Jesus, nagpasalamat, tumingala sa langit. Thanksgiving, Eucharistain sa original language. Sa bawat pagkakataong humaharap tayo sa banal na Eucharistia, kasama si Jesus, tayo'y nagpapasalamat. Sana po ang Ebanghelyo'y magbukas sa atin ng attitude of generosity. Dahil alam ng Diyos na sa pagkakataong tayo'y nagigipit, siya na ang gagawa ng paraan upang tayo'y magpatuloy sa paglalakbay. Sa umagang ito, hayaan nating ang biyaya ng Diyos ang dumaloy sa maliliit pero sapat na bagay. Huwag tayong magreklamo sa biyaya ng Diyos na Kaniyang ibinibigay. Bagkus tayo'y magpasalamat katulad ni Jesus. Sa dulo ng Ebanghelyo, tipunin ninyo ang lumabis para hindi
masayang. Mula sa less, mayroong super abundance. Sobra-sobra pala talaga ang biyaya ng Diyos. Ang nawawala lang sa atin ay ang perspective o pagtingin na tunay ngang ang Diyos ay nagbibigay ng mas sobra sa aking kailangan. Kaya nga po, tipunin ang natitira habang may Diyos na nagbibigay ng biyaya. Tipunin natin ang mga bagay na ito. Hindi lamang yung bagay na nawawala at nauubos, kung hindi tipunin din natin ang relasyon natin sa Kanya upang tayo'y patuloy na makapakinig at makiisa sa Kaniyang banal na pasasalamat. Sa araw na ito, dalhin ninyo ang walang hanggang biyaya ng Poong Jesus Nazareno. Amen. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.